Dahon ng ampalaya, ito ang pag-uusapan natin ngayon, mga sakit na kayang pagalingin at magagandang benepisyo nito sa ating katawan. At good news, ang dahon ng ampalaya ay pasado na sa clinical trials bilang isang mabisang halamang gamot, ginawa ang pag-aaral na hindi bababa sa 7 taon. Ang ampalaya o dahon nito ay marami ito sa Pilipinas, isa sa pangunahing halamang gulay na ginagamit sa kusina. Pwedeng igisa ito o ihalo sa mga reseping may sabaw. At pwede din itong gawing tsaa. Sa kabila ng mapait nitong lasa, alam mo bang punong-puno ito ng therapeutic benefits? Kaya naman kung kailangan mo ng medical herbs na makakatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman, subukan mong gamitin ang dahon ng ampalaya. Una, ang dahon ng ampalaya ay siksik ito sa nutrients. Kahit mapait ito, marami ang kumakain ng dahon ng ampalaya dahil siksik ito sa essential nutrients na nakakabuti sa ating overall health. Ang 100 grams na dahon ng ampalaya ay nagtataglay ng 2 grams of fiber. Ito rin ay nagtataglay ng 99% daily value ng vitamin C, 44% vitamin A, at 17% folate. Meron din itong 8% daily value ng potassium, 5% zinc, at 4% iron. Ang mga nutrients na nabanggit ay makakatulong sa kalusugan mula sa ating eyesight at sa ating skin health. Pangalawa, ang dahon ng ampalaya ay maganda din para sa puso. Kung mahilig kang kumain ng mga matatabang pagkain, tataas ang cholesterol level mo na magdudulot ng pamumuo ng fatty plaques sa iyong arteries o pamumuo ng taba sa daluyan ng dugo. Dahil dito, mahihirapan ang puso mo na mag-pump ng dugo at maaaring tataas ang panganib na magkaroon ka ng heart disease o sakit sa puso. Pero ang good news, ang dahon ng ampalaya ay nagtataglay ng vitamin C at potassium at makakabuti sa puso. Ayon sa mga pananaliksik, ang dahon ng ampalaya ay makakatulong para pababain ang cholesterol levels para gumanda ang kalusugan ng iyong puso. Napatunayan din sa pag-aaral na ang katas ng dahon ng ampalaya ay mas epektibo sa pagpababa ng bad cholesterol kumpara sa placebo, kaya madalas itong isahog sa mga lutong gulay o di kaya ginawang tsaa. Pangatlo, ang dahon ng ampalaya ay may kakayahang kontrolin ang iyong blood sugar. Ang katas ng dahon ng ampalaya ay nagtataglay ito ng bisin o polypeptide P, isang uri ng substance na may anti-diabetic properties at makakatulong upang bumaba ang iyong blood sugar. Ito ay nagsisilbing insulin na makakatulong para ihatid ang sugar sa cells at magiging energy. Sa katunayan, lumabas sa pag-aaral na may kakayahan ang dahon ng ampalaya na pababain ang blood sugar at A1C level sa mga taong may type 2 diabetes. Ang pag-consume nito ay makakatulong din para magamit ang excess glucose sa katawan at pinopromote din ng dahon ng ampalaya ang better nutrients absorption dahil hinarangan nito ang glucose na napupunta sa iyong bloodstream. Pang-apat, ang dahon ng ampalaya ay maganda din para sa digestion. Kapag mahilig ka kumain at madalas kang magkakaroon ng problema sa pagdumi o di kaya mahirap kang matunawan at palaging may problema sa sikmura, pwede mong isama sa iyong diet ang dahon ng ampalaya. Dahil may taglay itong dietary fiber, kaya ang dahon ng ampalaya ay nakakabuti sa digestive system. Ang fiber ay may kakayahang i-increase ang sukat at bigat ng iyong stool o dumi. At mayroon din itong laxative properties na nakakatulong upang lumambot ang dumi at maiwasan ang constipation. Kung matubig naman ang iyong dumi, ang fiber ay makakatulong para mabuo ito. Kaya ang dahon ng ampalaya ay makakatulong upang maiwasan ang colon cancer at iba pang problema sa digestive system. Panglima, ang dahon ng ampalaya ay maganda din ito para sa gustong magbawas ng timbang o weight loss. At dagdag pa dito, maganda din ito para sa mga taong gustong maibalik ang hubog at ganda ng katawan. Ang regular na pagkonsumo ng dahon ng ampalaya ay may malaking may tulong sa iyo. Maliban sa kakayahan nitong i-promote ang normal bowel movements, ang fiber na taglay ng dahon ng ampalaya ay isang uri ng indigestible carbohydrates na hindi kayang tunawin at i-absorb sa ating katawan. Kaya ang resulta, binabagal nito ang digestion at pinopromote ang feelings of fullness o pagkabusog. So kung gusto mong mawala ang iyong belly fat at bumaba ang iyong timbang, ugaliin mong kumain ng dahon ng ampalaya. At para sa mas magandang resulta, sabayan mo ito ng healthy diet at exercise. Pang-anim,
Pangontra sa kanser, ayon sa pag-aaral, ang dahon ng ampalaya ay nagtataglay ng mga compounds na mayroong cancer-fighting properties. At mayaman ito sa antioxidants na makakatulong upang maiwasan ang nakakapinsalang epekto ng free radicals sa ating cells at DNA. Ngunit kung pababayaan lang ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng kanser, kaya napakalaking tulong talaga ang dahon ng ampalaya na siksik ng powerful antioxidants compounds gaya ng catechin, epicatechin, chlorogenic acid at gallic acid. Ito rin ay nagtataglay ng vitamin A at C na makakatulong sa pag-prevention ng mga sakit. Base sa study, ang katas ng dahon ng ampalaya ay makakatulong upang mapuksa ang cancer cells sa colon, lungs, nasopharynx, uterus, skin, bone marrow, breast at prostate gland. Pang-7, pampalakas ng immune system. Kung madalas kang nagkakasakit tulad ng sipon at ubo, ang regular na pagkonsumo ng dahon ng ampalaya ay makakatulong sa iyong kalusugan. Dahil meron itong bioactive phytochemicals na may strong antioxidants properties, makakatulong ito upang maprotektahan ang iyong mga cells mula sa oxidative stress na nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Ang dahon ng ampalaya ay siksik din sa vitamin C na may kakayahang i-boost ang immunity. Pinopromote din nito ang production ng white cells na makakatulong upang magkaroon ng proteksyon ang iyong katawan mula sa infection. At dagdag pa, ang dahon ng ampalaya ay nagtataglay ng vitamin A na may kakayahang i-increase ang activity ng immune system cells. Kaya naman, ang regular na pagkain ng dahon ng ampalaya ay mainam para pampalakas ng immune system. Pang-8, mabisa ito panlaban sa mga bacterial infections. Ang bakterya ay posibleng magdulot ng iba't ibang sakit kagaya ng strep throat, whooping cough at urinary tract infections. Gayunpaman, ang mga ito ay maaaring maiwasan at maibsan sa tulong ng dahon ng ampalaya. Ayon sa pag-aaral, ang dahon ng ampalaya ay nagtataglay ng bioactive chemicals na may antimicrobial properties. Mayroon din itong anti-tussive, antipyretic, anti-helminthic properties. Ang katas nito ay may malaking may tulong upang malabanan ang mga infeksyon na dulot ng iba't ibang klase ng bakterya tulad ng Staphylococcus, Heliobacter, Salmonella at E. coli. At napatunayan din ng mga scientists na ang dahon ng ampalaya ay maaaring makatulong laban sa HIV, SINB at HSV-1 viruses. Talaga namang napakaganda sa kalusugan ang dahon ng ampalaya. Pero gaano man kagaling ang dahon ng ampalaya, dapat sa tamang dami at tamang paggamit lamang ito. At para sa mga buntis, wala pang kumplitong pag-aaral para sa inyo. Kaya mas nakabubuti na magtanong muna sa doktor para sa karagdagang impormasyon. At hanggang dito na lang ang ating topic patungkol sa dahon ng ampalaya. Maraming salamat.